Magandang hapon po sa ating lahat. Ngayong araw po na ito ay umpisan ko na magkaroon ng video patungkol po sa ating everyday na Bible verse or Bible chapter na binabasa sa ating church, sa TMCC. At ngayong araw na ito, July 21, nasa Titus na po tayo, nasa aklat na po tayo ng Titus. At itong aklat na ito ay sinulat ni Paul kay Titus na isang batang pastor na nabibilang po itong letter na ito doon sa pastoral letters. Ang una po ay yung Timothy, First Timothy, and then yung second ay yung Second Timothy. At ito nga po yung Titus. At si Titus ay isang missionary na nagpastor doon sa Crete. At isang paalala ni Paul bakit niya sinulat o reason kung bakit niya sinulatan si Paul ay para mag-elect ng elders doon sa church, dahil laganap doon sa lugar ng Crete ang mga false teachers. Kaya paalala ni Paul dito yung kahalagahan ng isang matibay at maliwanag na doktrina ng bawat mananampalataya, particular ng mga elders, lalo na dapat meron kang tinatawag na sound doctrine, dahil ito yung matibay na foundation mo para labanan ang mga maling katuruan, lalo pa nga doon sa kanilang kapanahunan. At sinabi din ni Paul dito sa chapter na ito yung dapat na maging role ng mga elders sa loob ng church. Ang very clear na tawag ng mga elders na ito ay yung buhay na angat doon sa mga ordinaryong mananampalataya. Okay? So, mahalaga yun dahil dito ito ang nagpapahayag ng integrity mo bilang isang tinalaga ng Diyos na manguna sa church or doon sa iglesia, dahil naroon yung danger ng mga false teachers na laganap nga doon sa rebuke, doon sa Crete. At ito ay isang powerful na pamamaraan para i-rebuke yung mga tao na ito, i-correct sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay. Paano sila maglingkod, okay, yung values ng kanilang paglilingkod at yung kahalagahan ng integrity ng kanilang pamumuhay. Hindi lamang sa loob ng church, kundi mas lalo tigit sa kanilang family, sa loob ng kanilang pamilya. Okay, so dapat matutunan or makita palagi. Paalala din ni Paul kay Titus yung maging tapat sa pagtuturo ng tama. Kaya sa ating mga churches ngayon, binibigyan natin ng importansya yon, yung pagtuturo kung ano ang dapat. At yung ating mga leaders ay naroon yung paalala sa atin. Hindi lamang mga pastors, kundi mga leaders, mga naglilingkod sa iglesia, na mahalaga yung ating buhay sa loob ng church ay the same thing din yung buhay natin sa labas. Walang pagkakaiba at mas lalo tigit kinakakakitaan ng kabanalan at pangunguna ng ating Panginoon. Mahirap maging leaders kasi yung responsibility na yun, yung nakaatang sa atin na responsibility na buhay, pananampalataya, ay malaki ang epekto sa ating mga anak, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kapwa mananampalataya. Kaya ingatan natin palagi bilang mga nangunguna sa church, bilang mga tagapanguna, tinawag ng Panginoon, ay ingatan lagi natin na yung ating mga buhay ay palaging kakakitaan ng pangunguna at kalooban ng Panginoon sa lahat ng ating gagawin. The Lord bless you. The Lord bless you.